Tayo kinamahal ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang Ebanghelong Kaligtasan. At ang lahat ay aming inanyang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadali papangaral ng ating minamahal ngaral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Brother Bob De Luna. Tayo po muna magkaisa po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Praise you. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunan dalangin ng taong nilangisan. Aming minamati na God ng Pastor Evangelista, Wilde Armeda, and the Prophet of God. Misa pa kami nagpupunan ng kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagang pinagpatilangisan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patunay ikaw na sa amin sa tutuwin ng O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, sa kami buong pagpapamaba, iminang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gagawa namin pagkukulang, pagsalansan sa balang kalooban, patawaran mong bawat sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, siyempre ka ba na aming tindihan, na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datiyan, maging sa aming webcast viewers. Ito aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance at downs and belief, cast out from them and bind the power of darkness on all Lords we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal po sa Kristo at unang higit sa lahat, ako man nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdalo, pagsamba sa ating pinakamamahal po sa Kristo. And I give all honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Armeda, the end time problem of God. We love you so much, former pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Luis Armeda, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children of Armeda family. At ating mga pinasalamatan at mahal na Panginoon, ang maluwalhating pagdating ating beloved Ted Almeda Smith, sa kalamang mga dalawang anak. Amen, praise God, na maluwalhal sa ating bansa. Amen, praise God. We love you so much po. At sa lahat po ating ibig mga kapatid, makapamanggawa, mga bisita dito ngayon, maging sa lahat ng webcast viewers throughout the world, particular po niya sa bansang Amerika, beloved Minister Luke Smith, sa mga anak, at sa ating beloved Minister Willie James Armeda Jr., beloved Post, beloved Teen, sa mga anak, at sa lahat ating ibig mga kapatid, makapamanggawa, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakaantabi sa ating live streaming. Magandang hapon po at welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Mga iniibig, God preserve life. Ang mahal na Panginoon ay nag-iingat ng buhay. Pag tayo po'y laging tumatalima at sinasagawa po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Saan kamandakong lugar maparoon, ang Diyos ay laging nandoon, mainibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan ko ating pong basahin magkasunod, dito po sa from the book of Psalms, chapter 41, verse 2, and Psalms 125, verse 2. Kanila lamang po. The book of Psalms, chapter 41, verse 2. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. The book of Psalms, chapter 125, verse 2. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth, even forever. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa mga awit, Kapitulo 41, versikulo 2. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon at siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Dito po sa mga awit 125, Kapitulo 125, Talatang 2. versikulo 2. Kung paanong ang mga bundok ay nangasa palibot ng Jerusalem, gayon ang Panginoon sa palibot ng kanyang bayan, mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Ang mahal na Panginoon na magpala sa kanyang banal na salita. Mga inibig, sa ating mga nabasang talata, na kung saan yan po ang pangako
sa bawat sumasampalataya at naglilingkod ng buong katapatan at inuunawang kalooban ng Diyos na iingatan sa lahat ng sakuna, kalamidad, mga salot na dumating sa mundong ito. At ang sabi ng Biblia, at pagpapalain sa bawat lupain, sapagkat ang Diyos ay nakapalibot sa atin, ang ating mahal na panahon, saan man dako tayo, mapadakong lugar, mga inibig ko. Sa mga ating napakinggan ng mga patutuo kanina, mga inibig ko, talaga naman pong mamamangha ka. Sapagkat andun lagi ang pag-iingat ng Diyos sa ating mga buhay. Mag-ina, nakasakay ng motorcycle, mga inibig ko, pumasok doon sa loob ng 10-wheeler. Pero sila po'y iniligtas ng ating mahal na panahon. Ang mga tao nagsabi, inisip nila patay, mga inibig ko. Subaltan doon ang proteksyon, pag-iingat ang ating pinakamamahal na panahon sa ating mga buhay. Ating mga kapatid, ating beloved brother Saldi, yung kanyang pong dalawang anak na nalunod, na kung saan ay dinala na sa ospital at andun na sa morgue, mga inibig ko. Ayaw pa nga siyang papasukin na mga inibig. Subalit sabi niya, kinakailangan ko ipanalangin. At siya po'y lumuhod, nalangin at sa punong dalangin ating minamahal ginagawa ng pastor, yung kanyang dalawang anak na nalunod na patay na. Ito po'y muling pinuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. So dito makikita natin, mga inibig ko, na ito'y pangako ng ating mahal na Panginoon, pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon at siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. At ang sabi pa naman ng kasulatan, mga inibig ko, na ang mahal na Panginoon ay nandun lagi, sabi niya, at kung paano ang mga bundok na nanga sa palibot ng Jerusalem, gayon ang Panginoon sa palibot ng kanyang bayan mula sa panahon ito at sa magpakailanman. Kaya saan ka man lugar mapadako, mga inibig ko, ang Diyos lagi ay nandoon. Pag ikaw ay lagi lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na panahon, isinasagawa mo ng 100% ang balang kalooban ng Diyos, mararanasan mo yung buhay mo iingyatan ng ating dakilang Diyos sa buhay. O noon na naman nakaraang Monday, may inibig ko, na kung saan isa nating beloved co-worker, may inibig ko ay, na kung saan ito po'y na-hit ng reckless driver. Isipin niyo po yan, may inibig kung gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon. Gaano lang po ba katigas yung ating katawan, napakalambot ng ating katawang lubang ito, may inibig ko. Sa madaling salita, natumbok po siya sa bandang tagiliran at una pang tumama ang kanyang ulo doon sa pavement, mga inibig ko. Isipin niyo, sino mabubuhay dyan, mga inibig? Subahalin sa dakilang himala natin mahal na Panginoon, ipinalangin sa punong dalang ating minamahal ginagawa ng pastor, mga inibig ko, at nung dinala po doon sa hospital, in x-ray para tinignan, walang fracture, mga inibig ko, negative, totoong pinagpala, iningatan, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos ay nasa lamang palibot ng daigdig. Anuman ang kalalagayan mo sa lugar na yan, pag ikay lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mararanasan mo, makakamtan mo yung totoong pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay. Maalala ko yung patutuan ng ating beloved brother Freddy Tabunag sa Japan. Sila magkapatid po yung nagkatrabaho doon sa isang chemical plant, na kung saan isang araw sa hindi sinasadya, may inibig ko ay napangyayari, nabuhusan ng yung chemical na talagang poisonous yung mga inibig ko, tumama sa kanyang dalawang mata. At nangyari, mga inibig ko, bilang nagbubbles yung mata niya, kumulo para lumabas yung dugo, mga inibig ko. At nakita yun ng mga Hapones, mga inibig ko, mga kaopisinahan niya, na kung saan tumawag ng ambulansya kaagad. Subalit ating mahal na kapatid, pumunta kaagad sa CR, nanalangin, humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon kung ano man nagawa niyang pagkukulang sa oras na yon. At siya nagsumamo sa punong dalan at minamahal na pastor, nirebuke niya yung demonyo ng pagkabulag sa kanyang dalawang mata, mga inibig ko. At laking gulat ng mga Japanese national, mga inibig ko, nang siya lumabas. Sapagkat nag-aantay na po yung ambulansya. Subalit, makita nila ating mahal na kapatid, sabi niya, okay na ako. Pinagpala, iniligtas, iningatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging yung kanyang kapatid, mga inibig ko, sapagkat yung lamang kanyang kapatid, sa sobra sigurong pagpapala, naranasan, ay pinagkaloob ng Diyos, nakalimot ng pansamantala sa paglilingkod sa ating dakilang sa buhay. Isang araw sa kanyang paglalakad, doon sa lugar nila, doon sa likod ng kanilang backyard, mga inibig ko, nakagat po siya ng ahas. So sa madaling salita, mga inibig ko, tumakbo siya sa kanyang kuya at nangingitim na parang talong, mabilis yung poison at kumalat, mga inibig ko. Subat ang sabi ng kanyang kuya, magsisi ka
alam mo, ang pagkukulang mo, nagpuri sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang nagpupuri, mga inibig ko, nawalan ng hininga yung ating mga kapatid, ang kaluluwa niya, diretso kaagad doon sa impyerno, nakita niya impyerno. Ang sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, pag ikaw ay tumalikod at hindi maglingkod sa akin ng buong katapatan, diyan ka mapupunta. Ipinakita rin ng ating mahal na Panginoon ang langit ang kanyang pupuntahan. Pag maglingkod ka ng buong katapatan, diyan ka pupunta. Ayaw niya na umalis doon. Sabi niya, hindi pa pwede, bumalik ka muna sa lupa. Oh. So dito, nung pagkalihan sa kanya ng kanyang kuya, mga inibig ko, sa punong dalang ating minamat ginagawa ng pastor, mga inibig, yung demonyo ng kamatayan na yun, ito po'y inalis, iningatan ng ating malapad, binuhay ng ating dakilang Diyos na buhay. Napakarami himala, mga inibig ko. Laksa-laksang himala ang ating nakita sa banal na gawain ito, mga inibig. Maging ating mga kapatid na, ating beloved brother Magtanggol, siya po'y nabubuhay, mga inibig ko, siya po'y binaril ng kanyang manugang. Isang drug addict, mga inibig ko, ang pinambaril sa kanya, yung baril na double action. Pag tinamaan ka, pati sa loob, wawasakin, mga inibig ko. Pero anong himala ng ating mahal na Panginoon? Sa ating mahal kapatid na nakapag-rebuke, yung pong bala ng baril na yan, ito po ay napitpit doon sa kanyang katawan, iniligtas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. So napakarami himala, mga inibig ko, maging sa mga karamdaman, mga kapatid natin, na kung saan ay nasa bingit ng kamatayan, mga inibig ko. Subalit nang sila po ay manalat magsisi sa ating pinakamahal dahil sa kanilang mga pagkukulang, ating beloved brother Saldi, Rodrigo, mga inibig ko, sa isa nating outreach station na aking napunta, napakinggan ko ang kanyang patutuo. Siya po ay nagkaroon ng sakit na leptospirosis, mga inibig ko. 3 araw lamang po yun ang buhay mo. Pero sa dakilang himala na ating mahal na Panginoon, isipin nyo doon sa kwarto na yan, 7 sila, mga inibig ko. Every hour, nung pangatlong araw na, every hour may nilalabas na isa-isa, patay po yun. Kaya alam niya na siya na ang susunod. Kaya bago nangyari yun, siya po'y lumuhod, nagpakumaba, himingi ng kapatawaran sa ating dakilang sa buhay na bigyan pa siya isang pagkakataon at sa pangunang dalang ating minamahal ginagana ng Pastor Evangelista Saul Almeida nung kanyang inilihan sa kanyang sarili, mga inibig ko, tinala siyang demonyo ng kamatayan, mga inibig ko, ng demonyo ng leptospirosis na yan. Ito po siya po, after 1 hour, inilabas siya, buhay hanggang sa mga oras to. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nandyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod lamang tayo ng buong katapatan sapagkat pangako yan ng Diyos sa atin. May hinihingi ang ating mahal na Panginoon sa atin upang patuloy niyang ingatan ang ating mga buhay nito maging sa panahon ito ng pandemya. Na ang mundo ngayon ay nahintakutan, milyon-milyon na nangamatay sa COVID-19 na ito, mga inibig ko. Pero sa mga tunay na anak niya, Diyos na lumalakad ng ay sa katwiran ng ating mahal na Panginoon, alam natin, pag dumating yan, magsisik ka, magpuri ka, mag-ayuno ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nangyari din sa amin yan noong last year, may inimig ko buong pamilya kami. Lahat kami. Ako ang pinakamatagal, 14 days yata, 15 days. Pero hindi ko inalintahan na yun. Pero nakuha ko pa rin dumalo hanggang sa radyo, may inibig ko. Pinagaling akong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, na kung tayo po ay maglilingkod ng bukatapan, lalakad tayo ayon sa kanyang kalooban na may takot ng buong puso natin, ng bakululuwa natin. Ano po sabi dito? Sa Deuteronomy, Book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12, and Joshua, chapter 22, verse 5. Magkasunod na pong basahin, kanila mo po. In the book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12, and now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. The book of Joshua, chapter 22, verse 5. But take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses, the servant of the Lord, charged you, to love the Lord your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul. God bless you, Pastor. Dito po sa Deuteronomy, Kapitulo 10, versikulo 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Dito ko na mahal sa Joshua,
Kapitulo 22, versikulo 5, ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautosan na inutos sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat ng mga daan, at ingatan ang kanyang mga utos, at lumakip sa kanya, at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso, ng buo ninyong kaluluwa. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay ay mananatili lamang kung tayo po'y patuloy na lalakad ng buong puso, ng buong kaluluwa natin at isagawa ang bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang pagkatakot sa Diyos, minibig ko, ay ang pag-iingat, pagsunod sa bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang tayo nakikinig, kundi bagkos yung ating napapakinggan, isinasagawa po natin yan, mga inibig ko. Hindi napakinggan mo, lumabas sa kabila, mga inibig. Hindi po ganoon. Lalo na sa panahon ito na tayo na sa huling panahon na. Anytime, rapture will take place any moment, mga inibig ko. Kaya ingatan po natin ng mainam ang bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ibigin natin ng buong puso natin ang ating dakilang Diyos sa buhay, ang kanyang kahatulan. At ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod at pagtalima sa lahat ng kanyang kahatulan magmula sa kabanalan. For without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal sa ating panalambahan, kundi maging sa amang kanda kung lugar mapapuntas, maging sa opisina, sa iyong mga pinag-aaralan, kinakailan lagi kang banal sapagkat ang tumawag sa atin ay banal, mga inibig ko. Kaya magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Magtapat tayo lagi sa pagbibigay. Hindi ko mo live streaming lang tayo, may inibig ko. Oh, exempted na ako. Total, hindi naman ako pupunta sa gawain. Kaya nga po ipina-plus mo inibig ko yung ating bank account number. Ang purpose po doon para doon nyo po ipadala ang iyo po mga ikaputandog upang patuloy po yung covenant na malaking mananatili sa atin. Nandun natin proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayong nagpupuris sa ating mga tahanan, hindi lamang sa ating pananambahan. Ang pagpupuri, ito po ay kaakibatan ng isang Kristiyano, mga inibig ko. Ito po yung ating pinaka-weapon upang hindi po tayo mapagtagumpay ng kaaway ng Diyos. Sapagkat ipag ikaw lagi nagpupuri, nag-aayuno, mga inibig ko, lalo sa panahong ito, nandun lagi yung pag-iingat ng Diyos. Iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subukan mo magpuri, kapatid. Sigurado, easily provoke ka. Oh? Madali kang maagaw ng kaaway ng Diyos. So, balit, kung lagi nating i-meditate ang banal na kasulatang ito, mainibig ko na turo sa atin, ating beloved parents in the Lord, na lagi nating bulay-bulayin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng pag-iingat ng Diyos. Yung buhay natin ito, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga si Jeremias, may inibig ko, ang salita ng Diyos ay kanyang kinakain ito na parang honey. Ang inibig. Ganun niya, iniibig ang ating mahal na Panginoon. Subalit doon sa mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sila po'y naiirita, mga inibig ko. Oh? Kaya, ito po'y babala sa mga hindi pa nagbibigay ng 100% ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang tao, may inibig ko, na kung saan ay, pag ang tao po hindi nagbigay ng 100% paglilingkod sa mahal na Panginoon, kailanman, hindi mo mararanasan yung pag-iingat ng Diyos, yung buhay mo na iningat-ingatan mo, kailanman hindi mo yan mapapasa iyo. So, balit kung iingatan natin ang banal na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maranasan natin yung grabing proteksyon, pag-iingat ng Diyos. Huwag natin kalimutan, may inibig ko, almost magta-21 years na, may inibig ko, ang peace mission sa Talipuso, ito yung pinaka-greatest miracle at all time ngayon sa lahat ng panahon. Na kung sa amin, inibig ko, nakita ng buong mundo, mga inibig kung paano ang mga sandata ng mga abusayap, mga yung 2 weeks military assault, hindi ito nagtagumpay sa grupo ng ating minamahal ginagawa ng pastor sa 12 prayer warriors, mga iniibig ko. Mismo si Commander Robot, nakausap ko mismo sa kulungan sa bikutan, mga iniibig. Nung siya nakakulong doon, sabi niya, Brad, ang pangangaral ng iyong mahal na pastor, ang tawag niya, ang pangangaral mahal na pastor, totoo, sapagkat nakita ko mismo, sapagkat pag ibinabagsak yung mga bomba, nandun ako sa likuran ng inyong mahal na pastor, nakikita ko, accurate yun, at ang register malaki. Siguradong tatamaan kami.
Pero pag malapit na, inilalayo na ng iyong Diyos na buhay, palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Kaya resulta mga inibig ko, yung mga 21 sifa and hostages, sa mga iba pang mga hostages na biktima ng mga abusip ng mga panahon na yun, isa-isa itong pinalaya ng ating pinakamamahal na panahon. At yan nga po yung ating isi-celebrate ulit next month. Ilang linggo na lamang mga inibig ko. Kaya paghandaan din po natin mga inibig ko, ang taon ng Diyos na ginamit sa ating mga kaligtasan upang yung mga buhay natin patuloy na iniingatan ating mahal na panahon. Meron pang ilang linggo mga iniibig ko. Kahit ganitong pandemic, may inibig ko, ang mga anak ng Diyos, hindi kailanman pinagkulang ng ating pinakamamahal na panahon. Maglaan po tayo ng regalo sa propeta ng Diyos. Pero mas gusto ng propeta ng Diyos, ang mga kaluluwa na mailapit sa banal harapan ng ating nakilang sa buhay. At ano pang hinihingi ng ating mahal na Panginoon upang makamtan natin yung totoong pagliligtas ng Diyos? Ano po sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2, kaya nilaman po? 1 Corinthians chapter 15, verse 2. By which also ye are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. God bless you po. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban ng ko kayo'y nagsisapanampalataya ng walang kabuluhan. So ito po pala ang isa pang hinihingi ng ating mabait na Diyos na buhay upang ang buhay natin ito iingatan lagi ng ating mahal na Panginoon at magmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, ingatan ninyong mainam, matyaga ang salitang ipinangaral sa inyo. Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, at ito rin na pinangaral sa atin ng ating minamahal at ginagana na Pastor Evangelista Will Almeda sa mga Bible study ng ating beloved Honorable San Pastor Lindsay Almeda, beloved Mama Dear, na dito hindi sila nagkulang ng pagtuturo pangaral sa atin upang tayo sumampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa mo yan kapatid, ligtas ka. Lahat tayo nakaranas ng pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iningatan ng ating mga buhay na ito na kung sa ibinigay ng Diyos sa bawat sa atin. Subalit pag ikay tumalikod kapatid at nagpabaya ka, anong babala ng mahal na Panginoon? Joshua 24:20, kaya naman po. At huling talata, Revelation chapter 2 verse 7. Maganda na po mga kawit manugtog. The book of Joshua, chapter 24, verse 20. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then he will turn and do you hurt and consume you. After that, he had done you good. God bless you po. Dito po sa Josue, Kapitulo 24, versikulo 20. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay ihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipunin kayo pagkatapos ng kanyang magawan kayo ng mabuti. Amen. Everybody praise the Lord. So di babala ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga Kristiyano na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Na wag po tayong kailanman magpapabaya sa ating paglilingkod. Huwag kang tatalikod at muli mong babalikan yung Diyos na iyong nakikita na sa pag-aakalang yung Diyos na magliligtas sa iyo. Diyos na nakikita, hindi yan kailanman makapagligtas at kailanman dyan nabubuot ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang sabi sa Revelation chapter 9 verse 20, ang pagsamba po dyan ay pagsamba sa demonyo, sabi ng Biblia, mainibig ko. Kaya pag meron ka yan, yun ang Diyos mo. Kaya hindi kayo ingatan sa panahon ito ng pandemic, itong COVID-19. Papasok sa lahat sa iyo ng mga variant. Pero pag ikaw ay matalimahin na anak ng Diyos, sabi ng Biblia, walang lalapit sa iyo na anumang salot sapagkat ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Amen, praise God. Kaya pag nagawa natin, iningatan natin na mainam ang salita ng Diyos at ng buong puso natin, nalalakad tayo ng ayon sa kanyang katwiran at isasagawa ng Santo Apostol ng kanyang banal kalooban. May pangako pang ating mga halapan sa bawat sa atin. Ano pong sabi dito, may inibig ko? Sa mga may pakinig at makinig, siya nagsasabi, sinasabi sa Espiritu, sa mga iglesia, ang magtatagumpay, mga inibig ko, ay pakakanin niya ng punong kakahoy ng buhay. Huling talata, Revelation chapter 2 verse 7, kanila po, magdala po mga manugtog. In the book of Revelation chapter 2 verse 7, he that hath an ear,
let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. God bless you po. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Pahalagahan po natin ang mga bagay na ating nakamtan, yung kaligtasan natin, yung ating pananampalataya, yung salita ng Diyos. Ingatan po natin na mainam yan, mainibig ko, sapagkat dito tayo magtatagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito hindi nagkulang ang ating beloved parents and the whole Almeida family na tayo tinuruan pinangaralan lagi na maglingkod ng buong katapatan, mainibig ko. Kung nais natin ang ating mga buhay nito, ingatan sa lahat ng mga trahedya, sa lahat ng mga kalamidad, sa lahat ng mga salot, mainibig ko. Sa lahat pa ng mga darating pa, mga salt, minibig ko. Pag tayo maglingkod ng buong katapatan, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Ang pagtatagumpayin ka ng ating mahal na Panginoon. No? Anytime now, rapture will take place any moment. Nandito na po lahat ang nangyayari sa banal na kasulatan sa ating kapaligiran. Nangyayari na po, mainibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan before it's too late. Huwag na po tayong magpa-easy-easy sa paglingkod. Ibigay mo rin the best na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat yun lamang po maganda natin magagawa at dito hindi nagkulang sa atin ang ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, the beloved children and the whole Almighty family. Kaya tayo po tumayong lahat, mainibig ko. Kaya nga sa ating nabasa kanina, na banal na kasulatan, the Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou will not deliver him unto the will of his enemies. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth, even forever. Kaya ang mahal na Panginoon, sa amanda ko, lagi nandyan siya sa atin. Iingatan niya tayong buhay, mainibig ko. Hanggang sa kanya narapit na pagbalik, tayo lahat ay kukuhanin. Habang tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon, ating pong papurihan, ating dagalan siya sa buhay. At habang ating iniminyahan, ating inibig ang mga paguhan, dito po sa harapan, mag sa ating lahat ng webcast viewers, tanggapin niyo po ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong mga puso. Tayo po'y umawit sa ating pinakamahal na Panginoon. At habang binibigyan po tayo sa Blood Corp. Bar Joey. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo, aking kakainin, maging ang darling. Sa pagtulong maging sa pagkikising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing minamahal, hinahagsan. Pasasalamat, inihahan mo, maging ang aking buhay. Turuan mo akong ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong ipasanda upang hindi na muling mawalay pa. O Ama, mapagmahal,
Patuloy natin damhin ang presensya ng ating pinakamamahal. Sa bawat Hallelujah. iyong ipagdaan upang hindi na mawalay pa. Hallelujah. Hallelujah. O amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihandog maging ang aking o amang mapagmahal, Dakilang Diyos. nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong banal na salita. Ang pangako mo, tunay na mapagmahal ka. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Narito tayo na nanatili sa kanyang kapangyarihan. Pinag-iingatan tayo araw-araw sa ating buhay. Sino hindi maglingkod sa Diyos at hindi magpasalamat? Na sa patuloy na pananalangin, pagsusumamo, pag-aayuno ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, ang huling propeta sa ating kapanahunan. Kahit kaduluduluhan ng daigdig, sa bawat nasyon ngayon na dumaranas ng ganitong pandemya, ngunit kakaiba tayo sa lahat, mga minamahal. Totoo po na kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Hindi natin kinatatakutan ang mga kaganapan na gawa ng kaaway. We fear no evil, mga minamahal ko. Hindi tayo natatakot dahil alam natin ang Diyos natin ay nakatugay sa atin. Nakatingin siya sa atin. Ang ating mga panalangin ay totoong nakikinig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumingin kayo sa kinalalagyan nating mundo. Sa ating bansa ngayon, gradual lockdown. Sino pa ang nila-lockdown? Mismo yung mga lugar na kung saan nandun po ang mga leader ng relihiyon. Ngunit dito malaya tayo nakakapagpasalamat dahil pinagagaling tayo ng mahal na Panginoon. Nilulutas ang ating mga problema, ang lahat ng ating pangangailangan, ibinibigay ng Diyos. Totoo na mundo palagay parang nasa maliit na langit na tayo. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, dakilang Diyos. O amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, Walang hanggang pasasalamat o Diyos. Ang aming awit pinaunsala. ng pasasalamat, ihahandog
Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung palakpak na abot hanggang langit, mga minamahal ko. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating minamahal na mga live webcast viewers, sa ating mga bisita sa araw na ito. Mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain. Saksi po kayo sa mga buhay na patotoo, mga dakilang himala, na ang pangako ng Diyos ay totoong tapat siya sa lahat ng kanyang mga anak. Kung isuko niyo po ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, isa ka sa pinagpala sa lahat ng mga tao sa mundong ito dahil makakamtan mo higit sa lahat ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ngunit meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya, faith. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, repentance. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon na nais mong totoong magbago upang maging banal, matuwid, tutulungan ka ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Baptism in water in Jesus' name. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu, baptism of the Holy Spirit. At yan po ay nakapaloob sa Acts 2:38. Acts 2:38, repent and be baptized, each and every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung bautismo sa tubig, isasagawa po natin yan sa ating banal na gawain o saan man lugar po kayo sa ating live webcast viewers. At yung pang-apat, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy tayo. Pag sumayo ang banal na Espiritu, tumingala ka sa langit. Ikaw nga ay totoong anak ng Diyos. Sa mga oras na ito, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Lubos po akong nagsisisi at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, isulat mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano. Bigyan mo akong mapagpakumbang puso upang masunod ko ang iyong kalooban. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus na aking tagapagligtas. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus,
Sa unang panalangin ng aming binamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila, isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, dakilang Ama, iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 2 na po ang naisagawa, pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. At yamang tinanggap niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lubusin niyo na po. Magpabautismo po kayo sa pangalan ni Hesus. At magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Anyayahan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kaibigan, upang sila man din ay pagpalain. At mula sa araw na ito, sabi ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Ngunit mga minamahal ko, pangako ng Diyos, pag-iingatan ka sa huling panahon, pagagalingin ang karamdaman mo, lulutasin na yung mga problema. Pag magpatuloy ka habang lumalago ka sa pananampalataya, lahat ng iyong dalangin, pakikinggan ng Diyos. At ang pinakamahalaga, yung makasiguro tayo sa buhay na walang hanggan. God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved brother Hill Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Bob Joey Mancera. At tayo magkaisa pong dumalangin ng pagsisisi sapagkat minsan during our unguarded moments, nakahagawa po tayo ng mga bagay na hindi kayo lugdan ng mahal na panoon na dapat ating pagsisihan upang yung ating panalangin didinggin ang ating dakilang sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunandalangin ng taong inilangisan namin minamahal at ginagala na Pastor Evangelista, Wildy Almeda, and time prophet of God. Minsan pa nandito ang mga anak mo, buong pagsusuma mo, buong pagpapakumaba. Iminang kahabagan ng kapatawaran sa gawa namin mga pagkukulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawaran mong bawas sa amin, O Diyos, hallelujah, nasa ating makating dyan sa taos puso namin pagsisisi. At bago po sa aming mga pangailangan, namin patuloy na dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, namin minamahal at ginagala na Pastor Evangelista Wildy Almeda, ang kalimbong sambayan, na patuloy mong ibuhos ng dakilang pagkapalang pisika, matilas pala, at upang kami patuloy din po nilang maipapanalangin, lalakad ang sakdal, banal, kaya sa maharapan, at makapagdala pa po ng maraming kadalawa, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa iba't ibang panig pa ng mundo. Hallelujah, at ibuhos mo dakilang pagkapalang sa kanilang buong sambayan, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating mga pangailangan, mga iniibig ko, ipakipatong ipin yung kanang kamay sa iyong ulo, kaliwang kamay para sa parte ng karamdaman. Isipin po natin minamat ginagawa ng Pastor Evangelista Wildy Almeda na nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo, kung maraming karamdaman, 2 kamay sa ulo, mga financial problem, marital problem, 2 kamay taas. Hallelujah. At may isa pa tayong dumalangin palayasin natin sa pangalan natin pinakamamahal noon. Hallelujah. Opo, amang banal na sabi mo, hindi mix yung kamay upang di maabot yung pangailangan, hindi sarado yung pagkailangan kay minsan po, O Diyos, sa hapong ito, sa mga dalang ng mga pastor, sa aming inaangkin, mga itong pinabalasit, aming pinagkakaisham, pinalalayas, alat mga unang makaramdaman, demons of infirmities, sicknesses and diseases, doubts and unbelief, cast out from us, be banned until and be there forever. Demons of TB, diabetes, having problems sa puso, leprosy, insomnia, goiter, cobra, weak lungs, high blood, kidney trouble, lust of the flesh, vainglory, pride of life, materialism, lesbianism, covetous, poverty, hallelujah, at unin ng cancer, COVID-19, lahat ng karamihan, cast out from us, be banned until and be there forever. Problem be solved, verses begun, be blessed, for thine is the kingdom, the power and the glory, forever, ever. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon at bilang pananampalataya sa ating dakilang sa buhay na ating na po nakamtan, yung ating mga panalangin sa talk ng Brother Church of Loving God. Itaas po ating mga 2 kamay at tayo po lulusot 3 beses. From the top of our voice, sabay tayo lulusot, sabay sigaw po ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong sampalatayang mga panalangin, tinugon na po na ating dakilan Diyos sa buhay. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. Sa ating announcement, aking mga binibigay pong sa ating beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon. God bless you, Brother Hill, my beloved co-preacher. At mga banal, before our ating pong closing prayer, sa pamagitan ating minamahal na kapatid, Brother Johnny, ang ating pong banalagawain, mga minamahal, sa lahat-lahat ang ating pong minamahal mga pinagpalamang kapatiran, at sa inyo po sa mga baguan, mga new webcast viewers, newly converted brethren po namin, ang banalagawain po ng JMCM, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry po ay mga araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo po, Wednesdays, Fridays and Sundays po, inyo pong mapapanood yan, mga minamahal online, mapanood nyo po ang ating pong banalagawain. Yan po ay sa pamagitan ng ating pong FB and YouTube accounts po. Sa FB page po, JMCIM Central Livestream, at sa ating pong YouTube channel, JMCIM TV. Patuloy nyo pong subaybayan mga minamahal, at patuloy nyo pong subaybayan, panoorin po ating pong Central Livestream upang kayo po'y patuloy po nakahabagan ng ating mapagpalan Diyos mga minamahal. Tuwing Miyerkules po, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon. Same time din po kapag Friday, ating pong Friday service, Biyernes mula po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon. At araw naman po ng linggo ay maghapon po ang ating pong banal na panambahan, ating pong pinakamamahal po sa araw po ng linggo mula po alas 10 ng umaga ng linggo hanggang alas 4 po ng hapon. At ganoon rin po mga minamahal. Kindly po, you can also visit our website, www.gmcm.org. Ito po ay dati na pong updated mga minamahal. At marami po dyan mga buhay na patutot. Iba pa pong inyo pong makikita po. At ang ating pong TV program ay ating pong mapapanood. It is being telecast every Saturday in the evening sa PTV4 from 10:30 p.m. up to 12 midnight ang Jesus Miracle Crusade. At ang ating naman po ang radio program, ang Jesus Miracle Hour, ito po ay ating pong mapapahinggan gabi-gabi. Lunes hanggang Sabado po mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ating pagtanghal, ating radio program, mga minamahal sa DZME, sa Radyo 1, 15:30 po, 15:30 kHz AM band, on your radio dial. Sa mga huwag niyo pong kalimutan, lalo na po sa mga pinagpalang lubusan, sa mga gumaling na po sa mga karamdaman, mga mahal, at sa talaga pong na inyo pong natanggap yung terrible nga mga biyaya, kagalakan mula sa mahal na Panginoon, sa mga baguhan po, pwede po kayong tumawag upang balitaan niyo po ating minamahal, ginagalang mahal na ebanglista, the beloved family, mga naman, you can call. Also for prayer and counseling, you can dial 8-372-9194 and 8-375-1148. All of those numbers ang mga patuloy pong i-flash. Kindly po, inyo na lamang pong i-jot down para kayo po just in case nais po niya na magpapanalangin o magpapayo po. 8-372-9194 and 8-375-1148. Yung po huli numero, matatawagan niyo po yan sa loob po ng 24 oras. At sa ating pong patuloy na pagbibigay, ating pong mga vows, pledges, tithes and offerings, sa ating pong church bank account, again, yan po ay sa Banco de Oro. BDO, and the branch is Fairview po. BDO Fairview branch, the account name is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCIM, or GMC. Yan po yung nakalagay po sa database po ng BDO. Ito pa isa pong savings account, SA, and the number is 000-000 po, 000-3902-68577. Transferring online. Pero kung kayo po, just in case nagmamadali po kayo, kapag nasa loob na po kayo ng bangko, you can write down na po yung isang zero lamang po. 03902-68577. Kapag kayo po, habang kayo po patuloy nagbibigay, mga naman, patuloy lalo po ang ating maabot yung mga bilyon-bilyon mga tao, wala pa pong Kristo sa puso, na kailangan pong ating pong mailapit sa paanan ating pinakamahal na Panginoon. Tayo na po ito mo habang ating na pong pinagkakaloob sa ating minamahal na kapatid. Siya po ang mga sa panalangin sa ating pagkakapos, beloved Brother Johnny, tinambunan, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Opo, dakila at mapagpala naming Ama,
Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapagmahal mo, pinakamamalapang Jesus, at sa unang dalangin namin ginagalang mala Pastor, Evangelista Will Estrada Almeda, ang iyong propeta sa huling kapanahonan, mala Panginoon. Kami po ito sa puso na nagpupuri at papasalamat sa matagumpay at natapos mong banal na gawain pinagpalat nilang isan. Maraming salamat po, mala Panginoon, sa Ebanghelyo ng kaligtasan naming napakinggan, at higit sa lahat, sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa tuwi-tuwi na, at sa aming pag-uwi, gabayan mo po kami at pag-ingatan, para tingin na maluwalhati sa aming tahanan, ilay mo sa lahat ng magawa ng kaaway, at patuloy mong pagpalain, ibuhos ang pagpapala, ang masaganang pagpapala biyaya at pag-iingat sa lahat ng aming mga kapatiran, sa lahat ng mga beloved webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ang lahat pong ito ay aming inihiling sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Brother Joey. God bless you po, mga minamahal. Mag-ingat po ang bawat isa. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you all po mga minamahal. Ingat po tayo sa ating pag-uwi sa ating kanya-kanya mga tahanan. We love you all in the Lord. Praise the Lord. Jesus.